ako yaman namyaw nagi ko yung daan advance no. Sang happy Merry Christmas and a Happy New Year sa kay Doc Grace kag nagapasalamat kita nga daan sa kay Doc Grace kag tinatural sa iyang mga pasyente bangod sa iyang mga kamot Radyoman Melvin may mga tao naman yung mga maluwas damo-damo gid na luwas. Yes, kag nagapasalamat kita sa kay Doc Grace Rojo. Doc, happy Sunday, kumusta? Happy Sunday, Doc. Hello Sir Gerard, Sir Melvin, thank you so much. Happy Sunday and thank you again for having me. Yes, kami dapat ang pasalamat sa imo, Doc, kag tinatural ining advokasya naton, especially sa may mga nagabatyag kag sa sining December, Doc. Muna ko nga nangin topiko tani ang overeating. Kay wala tuo ni Doc ang ang invitasyon sa kada pamalay. Wala tuo, may una kag likod pa nga kananay, Doc. Doc, sa imo nga pagpanamyaw sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. So to our avid listeners no sa aton nga programa nga Tukid Negros, thank you gid sa padayon nga pagsuporta and happy Sunday. I hope this topic subong makahatag gid sa aton sang kaathag, especially nga subong holidays na nga coming ng holidays, preparado ta sa aton nga gina-prepare nga pagkaon, pero mas importante nga preparado aton katawan, ang aton nga lawas nga pwede gid nga mag-indi sa pagkaon kung sobra na. Kay ang sobra, biskan ano pa na, hindi gid mayo. And kadbalota nga directly may impact siya sa aton nga panglawason. Yes, no? Speaking of overeating, Doc, anong rason nga wala nagauntat ang gana sang pagkaon naton? Ano ang epekto sa lawas? Makontrol pa bala ini? Okay. So, overeating, ang basic lang na siya nga description, nga sobra nga pagkaon. Ang iban, nga sobra nga pagkaon, kay tungod hindi mapunggan ang gana. But in the first place, dapat dalon ta ano ang gahatag sang gana. Damo, sari-sari ang tawag ta na nga hunger pangs or hunger signal. Damo-damo klase nga signal nga makapatulod sa aton magkaon. Ang number one gid nga signal para magkaon ta is of course gutom or kulang ng nutrition sa aton nga lawas. However, subong nga panahon, sa kadamo sa aton ginapangaon, sa tuod lang ang aton signal sa pagkaon kay hindi na tuod nga real nutritional need. Hindi na tungod nga kinahanglan ta ang nutrition. Actually, kalabanan, especially ang may mga high blood, ang may mga diabetes, kag ang already overweight na bala, nga makasiling ka kung sino pa tong dako, kung sino pa tong tambok, kung sino pa tong overweight, siya pa ang pinakagrabe nga gana. It is because may ara condition nga tawag ta insulin resistance. Once insulin resistance ka na, ang blood sugar mo sa imo lawas perti nakataas, pero wala sila gasulod sa imo mga cells. Ang imo cells pareho sa imo nga mga muscles, sa imo nga organs, sa imo nga mga brain, nga kinanlan siya dapat nila para i-form into energy. However, kung sige-sige kakaon karbo, mga tamis, kalamay, kag other nga mga starches like mga bugas, ng kanon, mga root crops, mga prutas, kung sobra-sobra na ina, ang imo insulin sa lawas perti nakataas, kag makaabot ka na sa insulin resistance, meaning hindi na sensitive sa insulin ang imong lawas. Biskan ano kataas ang sugar sa imong bloodstream, biskan ano kataas ang insulin sa imong lawas, pero ang sugar nga pwede tani ma-convert into energy, hindi na makasulod. That's why ang gakatabo, ang tawo nga tambok, pwede siya ga-starve ang iya nga mga cells. Meaning, ang iya mga cells dito sa lawas, ang iya organs, ginagutom. Pero, damo-damo, excess nga sugar nga ara lang sa bloodstream ta. So, ang aton example, kung ang mga salakyan, amo ang mga sugar, ang mga balay, amo ang aton mga cells, kag ang aton nga dalan, amo aton bloodstream, ang sugar or ang mga salakyan, gaka-traffic na sa dalan. Pero ang yabi nga insulin, nga amo ang magyabi kag mag-abri sa gate para mapasulod sila, para magamit sila into energy, wala nagagana. Amo na ang tawag insulin resistance. Wala naga-take effect ang insulin. So, ang signal ang ginahatag sang brain sang tao is gutom ka. Ginapakaon niya pa ikang ginapakaon. Wherein sa totoo lang, sobra-sobra na. So, ang anong matabo sini, ara na lang gita bala sa vicious cycle, mapabili na lang kita sa amo sina. Of course, may paagi. Pero, budlay man siya sa batunon,
but actually ang paagi para maging insulin sensitive kaliwat, ang imo nga lawas ma-respond balik sa insulin is to stop anay ang gapa-trigger sa insulin spike or insulin release. Ano ang gapa-trigger sa insulin release? That is ang intake sang mga carbohydrates, especially mga matamis kag mga other forms of simple carbohydrates like mga white bread, white rice, and actually any form of rice, no? And another also, one of the fastest way para maging mabalik ang imo insulin sensitivity is fasting or ang pagpuasa, ang pag-untat anay sang pagkaon. Ang isang most importantly, tanan nga pagkaon, halos tanan, may ara gina sila tawag tang insulin effect, meaning may ara gina sila epekto nga masaka ang insulin. But sa tatlo ka klase sang pagkaon, namely ang carbohydrates, example, kanon or tinapay, biskwit, ang proteins or pareho sa karne, sa puti sang itlog, or ang fats, ang mga mantika, butter, tambok sang baboy, ang batog sang itlog, these are healthy fats, no? Out of that three, ang fats, ang wala kaayo insulin effect. So meaning, kung kinahanglan mo energy, you can get energy nga halin sa tambok, but hindi halin sa carbohydrates. Wherein ang carbohydrates, gapa-shoot up gid sang insulin. Ang protein, moderate lang, low to moderate. Wala man taga-recommend sang very high protein, kaya hindi man na siya sustainable. Dapat moderate protein, low carbohydrate, and moderate to high intake of healthy fats. Emphasize na nga, hindi tanan nga tambok, ha? Hindi tanan nga mantika. Ang mga healthy sources of fats lang. Ano ini sila? Coconut oil, virgin coconut oil, kung pwede, may ara man ta sang aton butter, aton nga olive oil nga fresh, avocado, and even certain animal nga fats like lard, no? Ang tambok na sa ang mantikaan nga baboy, pwede na siya magamit pang prito or amo sina. But other forms, margarine, ang mga vegetable oil, mga sunflower oil, tanan nga seed oil, as much as possible, avoid na siya because those are actually hindi na mayo sa, hindi sila amo na ka-healthy sa aton nga lawas. So, avoid overeating, pwede mo gid kung hindi ka ka-avoid overeat, kung hindi ka ka-avoid nga, hindi gid magkaon like in fasting, you can try to eat the healthier ones. Every time mag-crave ka sang matamis, sang kanon, sang rice, you replace it with a healthier form. For example, mga utan. Tanan nga mga utan nga gatubo sa babaw sa duta. But ano na, mga alugbati, tinangkong, kung may ara mga lettuce, may ara pechay, pwede gid cauliflower, broccoli, pwede na sila. Kung hindi man hilig utan, hindi ganun problema. Wala problema. You can replace ang pagsugod namon. Ang gina-replace namon sa amon kanon is itlog. Hard-boiled egg, scrambled, sunny side up. Wala lang namon kayo ginabutangan asin. Bangod kay, kung magbutangan mo siya asin, ang pamatsyagan mo sudan na. Di mangita ka naman ipares nga parat. No? Pero ang amon, wala kami gabawal sa asin. So, but ang amon asin, ginabutang namon sa amon nga mga meat, no? Baboy, isda, karne, or manok. Amon na sila, and ginapair namon sa mga lasay para neutralize ang flavor. But as to salt, it is very, very much recommended, especially kung ka-crave tamis. Itistingan mo ang tawag tanga the salt fix, no? Ang pagkayo sang asin. Bini kada every time nga gina-crave ka tamis, try balakwa ka isa ka pudyot da sang isa ka pinch of salt ibutang sa imo dila. And then padalon dun ni tubig ga 5 minutes kay madula imo cravings. It is because there is no such thing as tuod-tuod nga need for sugar. Hindi ta na sila kinahanglan sa aton lawas, hindi na siya tawag nga essential. Essential meaning kinahanglan ta i-take in. But ang salt niya kinahanglan ta gid i-take in because ang aton lawas hindi makahimo asin. Pero ang aton lawas, especially ang aton liver, capable maghimo sang sugar kung mag-low blood sugar naman kita. We just need to make it a habit nga hindi mag-anad nga ang sugar nga kinahanglan mo hindi maghalin sa imo kaon. Pwede gid nga maghalin siya sa imo una nga daan nga tawag ta nga energy source or fat source or ang even certain na mga extra nga mga proteins nga nakastock dara nga sometimes amo ang kakakos ang problem like mga
dementia, ang mga floaters sa aton mga mata, ang mga palanakit sa aton nga mga joints. Actually, those are mga protein deposits nga nagsobra-sobra, still a byproduct of overeating. So importante nga matagaan tsansa nga ang ato nga mga extra nga mga proteins and carbohydrates and extra nga mga tawag ta nga form of energy nga napabilin nga na-stock sa parties ng aton lawas ma-use up. Kag hindi na sila ma-use up, mas stagnate lang sila, pareho sa basura nga gakatambak lang kung hindi ini mapwersa nga gamiton and magamit na sila through fasting and or tawag ta nga puasa. That's why sa biblical sense and across any religion, ang fasting ara gina always. It is because it is not just cleansing of the spirit and of the mind, but literally gina-cleanse man na ang aton biology, ang aton nga lawas mismo up to the cellular level. Sakto kag Dok blas ginambal mo nga ang sobra. Bisan sa Bible gani ara na Dok, ang sobrang pagkaon sala mo, that is gluttony. Yes, oo. Amo na gluttony gid ina. Kag ano lang ang nami sa pag fasting no, kay hindi lang siya kay ang isa ko no kabudlay nga ang iban nga mga sala bala sa sa 7 deadly sins, ang iban niya frank gid siya nga sala, ang sala sa pagpatay, ang sala sa pagkawat, mga ano gina sila ya, mga kabalugi tabala nga malain gid. However, ang pagkaon niya, amo ni siya actually ang pinakabudlay nga hindi talang ma-deny. Kay every day, 3 times a day, ginatimtal ka balahaw, ara sa imo atubangan. And ang act of saying no to it, especially, ginakontra mo ang biology. Kay ang aton biology, the moment you have food, dapat ka noon, mumong tisang unay nga panahon, ang naandan sa lawas, tayo, kis alang may pagkaon. So dapat kada may pagkaon, kanon mo gid. But we should know better. Ang tawag ta, we are separate. We are considered as higher form of animals sa animal kingdom. Kaya pwede ta ma-override ang aton nga instinct. So we can override. Pwede ta ma-control ang aton instinct wherein just to eat. Knowing nga overeating can lead to shorter lifespan. It's because of complications sa mga sakit. So whenever nga you are faced with feast, with fiesta, with the gatherings, try to think kung kinanlan mo gid bala sang amo sinang kadamo nga pagkaon or basi pwede man nga hindi amo na kadamo kay basi for all we know bag-o ka man nagkaon an hour ago or 2 hours ago, and if ever you decide to eat ang always na ginahambal, you have to stay low carb, meaning avoid ang mga carbo so that in the end you will still stay safe. Yes, tige Dok. Kag ari Dok ko, sakto ni Bradok nga ginasiling nila, nagadamo kuno kaon sa isa ka tawo bangod sang boredom, anxiety, depression kag stress. Yes, amo na akong gin-mention kay Gina nga there are different hunger pangs. Ang iban, ang tutuod nutritional hunger, but seldom na nagakatabo ang nutritional hunger gidya nakatabo na guro sa Ethiopia or sa diin man sa Africa or sa mga suburbs na gidbala nga perti gidya kapigado, but for working class, middle class, and actually even lower middle class, seldom na nagakatabo ang starvation gidya nga nutritional need. And yes, ang kalabanan nga reason for eating is amo gina boredom, emotional eating, and sometimes ano lang gid stress eating, no? Sometimes when you are too happy, gusto ka ma-celebrate, makaon ka. Kung when you are too sad, gusto ka naman ma-feel good, makaon ka. And then afterwards, anong ginabat siya? Ginahinulsuran. Pag amo gina, as much as possible, i-avoid ta na kay kabalo na ta nga amo na ang pakadtuan. It's a vicious cycle nga kita lang gid ang makakontrol. Sakto gimagledok ang ginasiling nila nga mambal sila bala nga ipaupo ko na lang kainit sa ngulo ko sa kaon. Amo gid iban baladok wow. Pag nabigo baladok, no? Matambok dayon. Ganit. Amo na kanugon, especially mayulan na ang mga kabataan pa no nga may allowed sila, pero it will only be on a certain period, it will only be such time no nga sukto na sila.
no? Hindi mayo ang gulpi lang nga bata pa pero gaplanakit ng lawas, halos hindi na kayo kagiho, kag dugay-dugay may ara na ta 20 years old, 30s nga ga high blood na. Bo hindi gid mayo. Sa susubong nga panahon with the pandemic ang ginahambal ta no, ang physical distancing pwede mag-fail, ang mask pwede mag-fail, pero if ang immune system mayo, you are still protected. So, ang pinakapabakuron tagit is ang atong tawag na kuno ang pinaka-importante nga PPE, nga personal protective equipment ta. And that is our immune system. Yes. Daw mo ni gali sila Doc, daw ambot sila sa overeating gali ni Doc, daw pare sa sang binge eating disorder. Yes, ang binge eating is another eating disorder nga a person tends to overeat kag after dayon may ara sila nga hindi nila ma-cope up kabalo sila nga they overeat kag may ara sila feeling of guilt after knowing nga kadamo sang ila ginkaon. So it's something about psychological nga dapat ma-correct gid. Kaya mo na, no? Dapat ang insulin ta, problema, gid na agali, no? Kaga kinanglan, ang insulin ta, trabaho, gina siya. Budlay man mag-traffic to, Dok, sa gutok-gutok nga dalan. Mas lang gid. Oo. Ang aton mga diabetes, ang mga gakalautod na nga tiil, it's because of insulin resistance. Yes. Tungod ang sugar, kung ma-stuck na, kung traffic na sila sa imong blood vessels, sila mismo, gubon niya ang blood vessels, gubon niya ang ugat, kagubon niya ang tananada. Kaya wala naman sila pakatuan. Kaya wala ka man gaon tatkaon, ginoto ka na sila, kan-ano pagid niya, kan-ano pagid. Hasta wala na gid, amo na gid na. Amo na ganing kung gusto mo mangin happy ang kabuhi mo, mayara ni libro si Doc Grace. Oo. Ara ginatanan ng kontenido sang ginapang mangkot naton bala? Oo. Kung ako na sila, gamay mo lang ang butang mo, no? Ma'am, pamangkotan niya ba si Doc Grace? Parte sa iyang libro. Kay mabuligan, gika mo ni Doc Grace, Doc? Yes, sir. Thank you so much, Bong. Na-remind mo ko. Actually, ari gid sa tupad ko sa Bong. Duwa lang, tatlo ni sila ka libro. Pero ang una kay about weight loss, but I think sa aton listeners, they are more concerned of health. So, book 2 is about health, no? Aring na din may mga chapter about diabetes, high blood, mga tumor, cancer, even infertility, kag ari naman niya wellness. Yan, i-discuss na sa sunod kay Eto, ginakulang na gidaton siyempo. But thank you so much for having me and I hope to see you again next Sunday. Merry Christmas Dan, advance sa inyo nga duha, Sir Mel, Sir Gerard, and to all of our listeners. Yes. Kung ako, Joman Melvin, mabakal ko libro ni Doc Grace. Amo nang regalo ko. Ako gabasa. May unod. Amo nang namin nga regalo. Oo, amo nang dabis. Ang ikaayong lawas ang pinakadabis nga regalo. Yeah. Para kay Doc Grace, mabakal ta para iregalo ta sa mga dak. Mga dak. Mga palakaon, ari libro iregalo ko sa imo. Ari. Sige, Doc, thank you so much. Merry Christmas in advance. Happy New Year, Doc. Kaga sa kay Mama Jolimar. Yes, pabulig lang ko pangamuyo sa akon nga mother and brother kay subong dugalain nila pa matsyag, no? So, pero hopefully maulian man lang. Yes, of course. Thank you so much and Merry Christmas. Kag for those who can drop by Robinson's Bacolod, may booth kami na DIY donuts and LCF essentials, no? Ara na daw mga supplies para sa fasting, mga supplements, may ara na kag may ara man ta mga treats nga sugar-free kung gusto sila. Thank you so much. Bye-bye, sir. Thank you kay Doc Grace, no? Ara gali sa Robinsons at akon dato Radyo Man Melvin. Duga kadto ko tudok kay dumay pretes ginada guro. May libro